strategy both work. Pero mas close pa rin kasi. I mean, mas dominating yung naging laro ng TNC ng game number 1. If you're Twisted Mind, you're still concerned about the draft going into game number 3. Maganda tignan yung mga heroes. Tignan muna natin, of course, yung mapa. 3 times the charm ba? Dangerous Grass pa ulit ang makikita natin or makakakita tayo this time ng ibang mapa. So far, I think nakita na natin lahat ng map today. Let's flying close tayo, nag-expanding favors tayo. And because of that, babalik tayo sa Broken Walls. Umiikot. Na pinakaunang mapa for the day. Okay. And, hindi masyadong pabor sa TNC, pero isa lang naman yung kanilang lamang na talo dito. Yep. I do hope that we get to see a different shade para dito sa TNC. Uy, Gatot first pick ba to? Ayun! Sinabi na natin. First pick Gatot for Twisted Minds. Now, TNC, ano kaya sagot nila? There's Lance. YSS. So either Lance or YSS lang yan. Lance, and then Zushin. I don't know. Zushin is banned. Uranus is banned by themselves. Kimi, ang next option. Ayaw nila ibigay. Nakaganti na si Lancy. Kanina tinatanggalan mo ako ng hero, ha? Ako naman. Tatanggalan kita ng hero ngayon. Pero Harit pa rin ba to? Harit Haya? Harit Haya, MP the King, goes Ay, back. walang Harit. Walang Harit. As well, second best option is the Granger. No siya, meron siyang hero pool at susundin niya ang kanyang hero pool. Hindi siya mag-flex. Hindi siya mag-flex dito. Ang fighter gold, sabi niya, Coach, malakas ako dito, tiwala ka sa akin. And yun nga, ibibigay sa kanya ng Twisted Minds. Now, TNC, after the Kimi pick, sila kumuha ng XP laner dito. They decided to go for the XP/roam. Flex ang kanila napili. Hilda is one of those heroes na parang halos isang taon ko nang nakikitang ginagamit laban sa isang Hayabusa. Yes. And today will not be safe. Today, Hayabusa will not be safe from the Hilda once again. Phobius ban, very well read there mula sa TNC. At mala naman sa Twisted Minds, it's the Joe. Yung mga strong lanes na sinasabi natin na quote-unquote fighters dun sa may gold lane na potentially pwedeng ipangtapat dito sa isang Granger. Ruby is also another option na nakikita ko dito. Whereas for TNC, they also have that option na iba ng Esmeralda naman. Yeah, kasi ang daming shields na lalabas mula dito sa ganitong klaseng composition. So now for TNC, again, knowing na yung Hilda na pick nung game number 2 and Clinex into XP, that's something na kailangan respetuhin dito ng Twisted Minds. And they do just that. Even yung show, honestly, baka i-flex pa kasi nakita na natin yan sa kamay ni Ben QT. So, I'm mistake, that was against Onyx Philippines. So, kailangan talaga full respect. Pero si Lina, well, full respect pa rin naman to kasi parang sa perspective nila, si Sean talaga yung kalaban nila on the side of Twisted. May sa Kagura na matitira para kay Sean sa Twisted Minds. The TNC will pick fourth first. Yep. And if they want to keep this Hilda na parang flex, pwede na sila kumuha ngayon ng kanilang gold laner. Kaso fighter din or marksman? Kasi walang Harit eh. Tatapat mo sa Granger. Ruby is an option. Yeah, pwede. Yung 1-1 no na talaga. Gatot, Granger, Haya. Mahirap. I guess at this point, pwede nga naman talaga ang Ruby. Pero yung lapo-lapo parang I think that's also good option dito para sa TNC. Yeah, tempting. Kaso yun nga lang, ma-force yung mga Hilda sa roam. It's a choice na kailangan i-take dito ng TNC. Alice. They want to well. Medyo matapang to, ha? I mean, it's good against Granger pagdating in mid to late game, but there is a Gatot in the Hayabusa in the game. I wonder if nag-yuyujong itong si Lanzo. This would be a really good pick dito. Yeah, maybe. Sa side ng Twisted Minds. I mean, they had 1 week. Oo. There's Alice, of course. At syempre yung, ano ba to, Kagura na para kay Sean, yun naman din. Huwag na tayo, ayan. Okay. Yan yung mga draft ni Boncha na, huwag na tayo maglokohan. Huwag na tayo maglokohan. Doon din naman papunta. Best pick eh, di ba? Okay. So, if you're facing up against the Alice, ang gusto mong piliin dito is either the Lapu-Lapu or again, yung Yuzhong. And then yung Hilda on the robe, I think pwede pa rin naman. Kaso kailangan na siguro nila dito ng pang-protect. Another tank will also be good like Hylos actually. Na mayroong revitalize para kung sakaling i-dive etong si Obsidia, meron silang way para pangligtas sa mga moments na yun. Honestly, I prefer the Yuzhong route kasi parang ganda ng concept na although may hirapan yung Hilda pero mas mayaman. Minsan kasi yung roamer ngayon mas mayaman pa sa XP, mas mayaman pa sa golds. So malaki yung impact na makakakuha kagad siya ng Dreadnought
Lapus also another option. Ayan na! Ayun na! Ang ganda. Let's go! Good call. Wala rito kay Wolf. Yuzong ang lumabas para kay Streamart. Ganda. This goes way back. Malalim ang hugot dito ng TNC. So, I'm not mistaken, parang 2 years since huli Parang natin ganun. nakita yung Yuzong Ni Trimar, no? ni Streamar. Mainit. I do hope that etong Yuzong ni Trimar is as hot as his Lapu-Lapu in game number 1. Ganun katapang, ganun ka-on point. Yeah. Makikita natin yung explosive na Yuzong. Yeah, even the draft index says na yung counter, may konting puntos for TNC, 0.1 lang naman. Pero yung yung firepower and Twisted Minds, di nila pwedeng baliwalain. There's a massive team fight set of heroes here for Twisted. But for TNC, again, very clear yung kanilang direction dito. Magamit yung Yuzong sa early game and dalhin si Very Cutie papunta sa late game. Here we are in game number 3. Pantay ang score natin, 1-1. Sino kaya unang makakalabang ulit and makakapunta sa match point? Yan ang ating alamig sa mga ating mga casters into the Land of Dawn. Pagpapatuloy natin ang story at kwento para sa ating match number 2 at inaborito inyong mga kasama sa labanan ng Twisted Minds laban sa TNC Pro Team. All on a 1-1 score. Kung sino man manalo sa game number 3 ay magkakaroon na ng match point. May tag-isang butos na ang old school at ang new school. Pero sino nga ba ang tuturuan ng leksyon para pasok ng ating game number 3? Napagandang performance ang ipinakita ng Twisted Minds. Pagpasok ng ating game number 2, napagana talaga nila yung Selena and Gatot Kachakobo nila. Ay, ang interesting din dito is ang Obsidian pick din para sa side naman ng TNC Pro Team. Linawin ko lang for 3 straight games. It's going to be blue side pa rin para sa Twisted Minds. Recap lang tayo na kung saan never din pong nakahawak posisyon ng kanyang featured Kimi, ang kanyang hero of all time pagdating sa Season 16. Oo nga eh, and yun din yung nakuhaan niya ng pinakamataas na kills and sa kabuuan dito na sa Season 16. And nakikita natin ang mga fans. Actually, may mga pro players din tayo. May mga female pro players din tayo na nandyan. Andyan sila Taro, andyan sila Jewel. At talagang jam-pack tayo dito. Parang may nakikita rin ako ng mga MDL players actually kanina. Kung tama ako na pagkakita, parang yung UDG din ay nandito. Kung hindi ako binigo ng aking mata, yan yung mga student players din natin dito. Especially mga family and friends din. Yung TNC, Army ay present din. Yung Phoenix Army. Di ba kompleto? Nandiyan ang mga clappers, ang mga banners, and yung mga face guard din. Itagatan yung mga poster ng mga faces ng ating mga coaches ay sinusuportan din na todo. Pero ngayon, balik na muna tayo sa ating laban. Game number 3 ng Twisted Minds at TNC Pro Team. Alam mo, personally, itong mapa na to, pinakaayaw ko eh. Itong broken walls na to. Dahil pagka-jungle ka, napakadali mag-jungle, di ba? Alam mo yun, wala ka nang tatawirin, dadaan ka na lang dun sa butas. Pero ang mahirap, kapag sa kalaban mo, like for example, this hero from Chakno ngayon, na Hilda, walang poprotekta sa iyong jungle kasi. Tama. Akala ko, butas ng karayom lang mahirap daanan. Pati mga butas dito sa mga bakod ng Land of Dawn ay mahirap din. Pero ngayon medyo nahihirapan. Sila Kaloy din sa mid lane. Kimi na inagaw ay nakakapagperwisyo. Okay, nagamit yung Revitalize para dito kay Kaloy. And medyo i-ceasefire muna sila dito. Pero gusto ko yung sinasabi mo na may pag-agaw din ginawa ang CNC dito. Pero do napunta sa punto ang Twisted Minds na nahawakan ni Sean yung kanyang masasabi ko na signature hero na rin niya dito sa Season 16. Napakarami niyang games na inilaro at ipinanalo gamit itong Kagura na to eh. Isa siya sa mga naging successful na nagpauto na. Yan, ng isang Kagura pagdating sa Season 16. And so far, tignan natin kung madadala ba ito ng isang panalo pa more para dito sa Twisted Minds. TNC Pro Team on the other hand, tulad ng binanggit din nila Wolf, yung Yuzong for the longest time ay matagal-tagal natin hindi nakita sa kamay ni Trimar. Yep. And they're expecting na kasing paluba ito ng Lapu ng Game 1 niya. Oo, mahirap yan kasi nakita natin yung match number 1 performance ni Sanford with that Yuzong. Mahirap pantayan. Pero andito na yung Black Dragon form. Talagang sasamantalahin ng dinapagkakataon. Uy, MP! Si MP ang nagwagi doon sa
retribution battle na iyon. Whoop. Habang si Lansu ay umaatras. Di ba nababa ng ball? Ay, ay, ay. Pinaparin lamang ni Lansu itong si MP. Boy pa rin naman. Tumama yung taunt. At si Sean ay papasok din. At itong si Kaloy, sinasunod lamang lahat ng damage. Hindi ko monekta yung Quad Shadow. Pero atras na muna ata magiging call dito ng TNC at Twisted. Very nice body block dito para kay Kaloy. And that's exactly na kahit papano hindi nila mabibigyan ng trade doon sa first turtle ang TNC Pro Team. What a great head start para dito kay FP The King. And aside from that, na-prevent din nila dito na mapakinabangan yung ikot from the top dito ni Benny QT. Ngayon, balikan naman natin yung hype inside the game na kung saan si Chuck naman po ang hawak ni Hilda. Pero sa ngayon, ganun pa rin ang atake ng Twisted Minds. Pag may Hilda, bigyan agad. Ang hapde, no? Nararamdaman din ni Chuck eh. Pero maganda kasi hanggat kapag ka mababa ang buhay ni Chuck, kapag ka medyo kulang siya sa lakas, kakapit lang siya sa grass. Ayan na. Oo. Kinapitan din siya dito ng mga miyembro ng Twisted Minds. Mababa na kanya buhay pero wala na siyang grass sa pupuntahan. At si Sean ay makakakuha na ng kill. Kakapit ka pala sa grass, ha? Alisin natin sa grass to. Walang grass dun sa pinuntahan niya eh. Diba? At siya pa yung nag-grasp doon ng Twisted Minds. Great head start here para sa The Minds. Pero bukod pa doon, for me, magandang highlight din yung magandang clutch pasok ni Lansu earlier. Oo. And remember, sa rework version ng isang Alice, mas napapadali yung dati niyang ulti, passive niya na lang ngayon. Oo, ganda nga niyan eh. Tsaka yung Throne of Ruin talaga yung Yeah. nagpaganda dito sa hero na to. And nafe-feel ngayon ng TNC Pro Team yung hirap doon sa crowd control. No? Parang kailangan nilang konsidera na butasin itong si Lansu. Ganun din naman si Kaloy na nagiging effective yung paggamit niya. O yan, dalawa nga yung tinamaan. Oop! Yun yung overturn. Nabitawan na rin dito ni Sean. Shadow King na solo lamang ni Lancy. Pero makakatakas din siya. Papasok na rin. Dreamer! Ay, namatay! Napaka-hapde mula dito kay Dreamer at natulong na kagad si Sean. Hindi naging sapat ang kanyang mga payong dahil napaulanan siya ng mga Sha Essence mula dito kay Dreamer. Ang akala ko si Benny Cutie ang bagyo. Si Dreamer din pala. Di ba nakita mo? Natila ba? Nagkaroon ng storm dito at TNC. Nosha will fall down as well. What a takedown here by Jack 2. Napaka-hapdi. No, nahanto Bones hindi na siya nakatakas. Hindi niya nagamit yung kanyang dash. At dahil doon ay nabigyan for the first time itong si Nosha. Okay, papasok din si Lanzo. Nagamit yung Throne of Ruin. Phantom Execution mula kay Saida. Bibitawan muna nila yung Pagong. Habang si Lanzo, baba na ng buhay. Trimar ay nakabante din. Sa itaas naman na bahagi, may ginagawa si Benny Cutie na mag-push. Nakapitalize niya ng gusto. Yung gold na iyon. At yung Pagong ay nakuha din at CNC. Napakaganda ng pambabox out doon ni Chuck, no? Although I've seen MP The King with a great position. Kaso medyo na late yung pag-abante niya para maka-retry steal. Ngayon, balikan naman natin yung ating goal difference by BPI na kung saan may mga ilang aspeto pagdating sa lane to lane na nakakalamang ang ilang mga miyembro talaga ng TNC. Also because nakita rin natin na ngayon finally nakakontest at nakakuha sila ng big objective. Bukod pa doon, ay nakakuha na rin sila ng pang-equalize sa ating kill score. Pagdating naman sa ating Hoy! Infinix in-game equipment, bagong lahat, ito yung masisilipin natin! Ganda off-cam kill dun si MP The King. No, siya ay kailangan na umatras si Kaloy. Kaloy. Nagamit na rin yung kanyang revitalize. Pinipilit lamang niyang i-sustain na bitawan na rin yung AOG at pagkakataon nito sa TNC para hawakan at pa yung pwesto dun sa itaas na bahagi. Ayan na naman eh. Si Benchland talaga bumabalik sa usong old school. Oo. At kahit sabihin pa na iba na nalalos, walang house for me pag old school. Classic. Classic yung mga movements dito ni Chakno. Pero looking at our Infinix GT30 handcam, grabe talaga yung smooth 120 FPS gameplay. Infinix GT30 experience victory for every madlang gamer. Kaya pala ganun kasumooth yung mga galawan ni MP The King eh, no? Dahil nga sa smoothness din talaga ng pindutan. And mahirap gamitin kasi itong Hayabusa. Ang dami mong mga i-consider. Kailangan timing mo dun sa Quad Shadow. Kailangan kumonekta sa tamang hero. And yung shadow kill mo, dapat ibitaw mo lang kapag isolated yung hero na tatargetin mo, di ba? Doon nagpapakomplikay at dito natin masasabi na si MP The King sobrang komportable talaga sa mga komplikadong hero eh. For me, maraming kailangan i-considera. Hindi lang yung pindutan, palakasan ng mechanics, but also yung mind games. Katulad yung sinabi mo, kinakalculate nila yan. Yeah. Pag may nag-flicker, kinakalculate din. Kadalasan mga mid and row mabumibilang dyan, pero ngayon bibilangin na rin natin ang oras na natitira para dito sa Turtle na mukhang inira-rush agad ng Twisted Minds. Piercer available na kay Nosha. Nakuha na ni MP Black Dragon form.
Medyo nalit lang ata sa party ito si Trimar. Abutan niya ba si Kaloy pero umatras muna siya. Ibit na itong si Jackno. Si Lancy ay sasama na rin. Ayan na yung hot dog boss. Hindi ata na matatakasin dito si Lancy. Oo nga. Pero nabitawan na rin yung Throne of Ruin. Sean ay nakakuha na ng kill. Lalaban na rin dito si Zaida. Nakapatay na itong si Benny. Ang baba ng buhay ni Trimar. Ngayon si Sean ang magiging next na target nila. AOG ay nagamit pero huli yung Nakasakit! Ayun na si naman! Kaloy ngayon ang magiging target nila. Free hitting. Itong si Lancy, Benny Cutie as well. Nagpaparamdam na ang kanyang mga bone shards. Grabe no, yung mga Bison Bone Needle as well dito. E tila ba kahit sagat sa buto yung kasakitan. Ganon yung ginagawa, yung ini-inflict na sakit dito ng TNC Pro Team. Sa Twisted Minds, at ito na naman! Oh my goodness! After that hunt of bones, talagang hindi na nakakagalaw itong si Nosha. Unti-unti nang nakakapuno ng bone shards dito si Benny, ha? Marami ang nagsasabi na napakaraming kriteria para mapagana ang isang Obsidia. Pero sa kamay ng isang Benny Cutie, 8 minutes into the game. Grabe, ang aga niya rin. For me na napa-online ito. Nakakasama sa clashes at nagkaroon na rin ng enough damage to take down enemy heroes here for Twisted Minds. So ngayon, ang hindi na matitake down is going to be Jackno dahil may mga guards pa rin naman na nakakapitan. Oo. And si Zaida ngayon, tuloy-tuloy lamang ang pagnakaw ng mga objectives na malapit sa kanya. Epi the King, susubok din lamang dito kay Zaida. Pero talagang mailapalos itong si Zaida. Sayang, no? Sabi ko sana, hawakan mo nga sa tenga. Pwede naman. Bawal Pwede daw. naman. Bawal. Mamaya na lang. Pero sa Tama. bawal eh. Bawal tumayo. Kailangan nakaupo lang. Tama. Pero kahit sila ngayon na hindi lang basta kailangan umupo, kailangan nilang magbantay sa mga posibleng entry point pa rin ng isang Jackno and Trimar. Dahil sa ngayon ang kanilang paglalabanan ay yung unang Lord para sa laban na ito. At ang paunang pwesto ngayon ay sinisimulan na agad nila Zaida and Lancy. May idea si Lanzo dito. Nakasilip siya kung gaano kataas na yung buhay. Conceal ay nagamit na rin ni Kaloy. Grabe Down si to Chaco. 14K yung HP ng Lord na ito. Ipapasa mo na kay Chaka. Pero kakalmahan mo na nila. Conceal. Sino ba tatamaan? Mukhang ang papasok dito is going to be Trimar. Nandun yung action ball! Naku, salo yung dalawa. Papasok ka ba ito si Lanzo? Hindi na nga muna. Napakaganda ng pag-hog nila dito sa mga entry points. Tuloy-tuloy lamang. And si Zaida ay nakakuha na. Lord na ito. Pero Sumunod pa. Throne of Ruin. Whoop! Kaya lang si Kaloy ay may ipit. Kailangan na matras. Pero si Benny! Cutie ay nakapatay! Dalawa pa ang nailista. Hindi pa pala tapos ang pananalasa ng bagyo dito kasi si Nosha magiging next. Triple din para sa bagyo. Si Zaida ay sumama na rin sa party. Inilisatan lang si Sean. Nagamit na rin yung yin-yang overturn para kay Sean. At mag-isa na lang siya. Siya na lang magtitira para dumepensa. Umaabante na dito ang TNC Pro Team. Kasabay na kanilang pag-abante ang pagmarcha ng Lord sa bandang taas. May kababaan pang mga death timers para sa Twisted Minds. Pero mukhang one big push ang kunin dito ng TNC at babasag sila. Pwede ng ata. Mr. Rep. Pwede ata sila bumasag dito pero pipigilan lamang ng Twisted Minds na patay itong si Chaka. Napakahapdi na ng damage mula sa mga miyembro ng Twisted. Pero si Chakno lang naman ang napatay. Pero for me, they have to find an answer dito kay Benny Cutie. So far, topping of the charts kahit sa gold leaders by BPI. It equates to also the items na meron siya kung kaya naman ganun kasakit. For me, hindi ito basta needles na lamang. Mga latigo na mga needles, mga karayo ba yun? Oo. Ang mga tatama talaga sa'yo, sagad to the bones. And right on cue, tignan mo naman yung mga itema na yan, burrito. Oo nga, no, naka-Wind of Nature na rin. Added survivability para sa kay Benny Cutie na, by the way, hindi pa rin namamatay hanggang ngayon. Nahihirapan ng Twisted Minds na humanap ng solusyon, humanap ng way na abutin itong si Benny Cutie. Ang ganda sana na nandyan si Sean pero kasi medyo okupado din yung isip ni Sean dito doon kay Lancy sa pag-frontline at pag-abot sa kanya dito ni Zaida. Andun din naman si Trimar bilang threat, di ba, na available pa rin ang Petrify. Feeling ko nga, pag nadaganan siya dito ni Trimar at sabay Petrify, pwedeng ubus ka agad yung buhay. Oh, kahit ako, nakita naman natin, di ba? Na-discuss natin for Twisted Minds. Kalakasan ng isang Hayabusa, we cannot deny pag may na-isolate. Yeah. Pag may nag-iisa. Kaso tingnan mo kung sino kadalasan yung nag-iisa lamang. Jackno.
Gagawin lang yan kapag sa kanya mo pinustro yung plano with Ugi Shadow Kill, ay kakapit sa Okay. grass. Na kaya nakakapitan na si Sol! Napaka-updated naman, tinamaan. No Thorn of Ruin na yun. At ngayon naman si Lance yung namatay. Kaloy, ang Zaida. nakakuha noon. Hindi pa man na sila tapos. Pero ang Dagger Form ay nagamit na rin. Si Zaida ay tatrabaho lamang ng Torres sa ibaba. 1-for-1 na naging palitan. Pero hindi pa tatapos dito si MP. Alam naman nila na wala lang Shadow Kill. Pero gumugusto pa rin si MP, ha? Medyo pumapalag, medyo naghahamon. Pero sa ngayon, sa hamon na yun ay mid laners ang naging palitan natin. Number game ay nasa kamay pa rin dito ng TNC Pro Team. Established gold lead, 7.5k gold lead. Meanwhile, sa kill score, nakakalamang sila dahil na rin sa advantageous na isang Obsidia. Nakikita natin yung global na presence siya. Even for me, yung damage alone niya, yung presence alone din, talagang hindi ka tatantanan up until the very last bits of that bone needles. Ngayon, for Twisted Minds, problema pa rin talaga nila dito is kung paano ba nila malalapitan sa likod. Ano ba yung pang-hard lockdown nila? Kasi ngayon yung pang-hard lockdown nila ni Kaloy ay nagagamit pa pantakas sa AOG. Oo, tot nga lang ang aasahan mo talaga dito eh. Kaloy at ang buong kubunan ng Twisted magdedesisyon ng umatras dahil buhay na nga yung Lord sa gitna at sila ang natalaga para dumipensa. Kung titignan natin doon sa komposisyon na meron sila, parang kaya naman sa pandepensa eh, no? Kaya naman, kaya tumunaw at kaya if ever na mambaliktad. Kaya even for TNC Pro Team, sobrang ingat din ng mga galaw dito ng Trimar. Hindi siya pa nagpupush through pa ng Black Dragon form. And right on cue, nakakabasag ng inhibitor turret dito ang TNC Pro Team. Now it's up to the mind to defend. Parang thesis lang sa school. Kailangan nilang depensa nito laban sa jury. Ayun na, bumibuelo na nga itong si Zaida. Tuloy-tuloy lamang si Benny. Kalaban niya dito, Torre lang talaga. And na magiging matagumpay yung pagbasag ng TNC. Twisted Minds, magkakaroon pa ng panibagong buhay. Pwede nilang antayin yung susunod na Lord or pwede nilang i-force ito. Pero kung pagbabasihan natin, 9K yan o 9K yung gold dito ng TNC. Halos ilan? Apat na item ang difference dito. Kala ko, pag mamatin mo ako kinabahan ako doon. Sabihin natin mga 2K yung mga 2.5, 2.8. Yan. Parang ganon, mga apat. Nira-round off na kasi natin. Pero ngayon, rounding up yung complete package deal para dito kila Zaida. Pero sa ngayon, kitang-kita rin si Lanzo natutunaw. Sinundan pa ni Jack to sa likod! Toko po, inabutan pa ni Chuck hanggang tuloy-tuloy lamang yung pagtahi dito ni Zaida. At siguro yung mamamatay ata. Ayun na naman si Benny! Kill! Talaga na nananasan ng bagyo. Nagamit na rin yung Wind of Nature. Hahabulin natin si Sean. Namatay! Hindi siya naprotekta ng kanyang payong doon. Si Jack Boy kailangan matras. Nakadalawa na rin si MP the King. Pero makakatakas mo lang. Wala na siyang one shadow. Pililigera na nila. Hindi na para kitilin ang kanyang buhay. Tatlo kaagad ang napatumba. Tuloy-tuloy ang pag-abante at pagmarcha ng Phoenix Army. Tatlo pa naman ang natitira sa TNC. Kaya nila tapusin to. Maaari naman kung sakali hindi mapitas dito si Nosha. Dalawa laban sa tatlo. Pinakaulan ng mga ultimates. Benny. Pero Benny Cutie may ibang plano. Si Lanzo pinitiray na niya pumasok pero mahapdi na talaga yung mga bone shards dito kay Penny. Pero alam nila na wala silang kakayahang tapusin itong larong ito. Kakalmahan at didisiplinahan lamang ng CNC. Julie noted po, sir. Hindi pa daw muna. Wag pa. Ito ang final defense. Final.pdf. May mga ibang levels yan May ibang revisions pa. At ngayon, it's up to Twisted Minds to revisit kung ano ba yung mga kailangan nilang ulitin. Ano ba yung mga kailangan nilang i-tweak around. Unahin muna natin sa kung sino nga ba talaga yung pinakamunang i-assign natin na maging frontliner. Kasi sa ngayon, Kaloy just isn't enough yet. Kasi nakakapanghinayang kung natutunaw siya agad, hindi nakapag-push through yung AOG. Now, it's up to Lanzo to force the Torn of Ruins. Kaso problema, ang bilis matakbuhan, ang bilis sila matakasan dito ng TNC. Oo nga nagkaroon nga ng punto na tumama dun sa dalawang miyembro ng CNC yung Throne of Ruin. No? Kaya lang ang problema, walang follow-up. Tinry ni Kaloy mag-AOG, pero niligtas na ni Lanzo yung sarili niya. So may mga disconnection na pwedeng samantalahin dito at CNC. Baba na ng buhay ng Lord. Naku, tunaw agad! Ay, what? The King! Ang magwawagi at maghahari doon sa Lord. Pero magiging call ng CNC. Nagalit!
Sila sa magiging target nila, nagamit na yung Phantom Pulse. Kasabay pa nga nung Wind of Nature. Shadow, Mas uy! ka, flicker from Lansu. Sobrang crucial na retribution mula ka sa Twisted Minds. At sasalubungin na ng TNC itong Lord na nakuha nila. As we've mentioned, ganun na rin yung naging action plan dito ng TNC Pro Team. Just eliminate Kaloy, walang initiations. Pero hindi nila na-take into account ay yung mga pwestuhan ni MP The King. Very clutch steal of the Lord. Kahit pa paano nakapag-buy ng enough time dito, Twisted Minds, na ma-extend pa ang ating game number 3. Oo, actually, yung TNC nga dito. Okay, sige, nakuha nila yung Lord. Wala tayong pakialam ha. Kailangan lang natin ituloy yung mga ginagawa natin dito. And to be fair, para naman sa TNC, parang naman na lahat. Kumbaga, mega naman na yung mga minions nila dito. So, parang ang goal lamang ng TNC dito, okay, antayin natin at palabasin natin sa base ang Twisted Minds. Kasi pag magkakasama at kumpulan yan, ang hirap i-penetrate nung depensa eh. Oo, wag ka muna magsagot agad ng essay ng tapos. Wag muna. Pag-isipan mo muna. Kailangan tignan mo muna yung whole question. Yun. Baka may bonus question pa kasi sa likod. At kaya ng bonus addition dito for TNC Pro Team. Alam na nila ngayon na, ganun pala ang target ng Twisted Minds. Hindi na sila pipitas, hindi na sila magpaprolong, hindi na sila hahanap ng turnaround kill. Instead, turnaround Lord pala ang minamatahan dito nila MP The King. Pero ngayon, ang tinitignan minamatahan ni Zaida. Scoring the purple buff. Kaloy nangangaray. Napakabdi yung immortality na bilhin niya. Papapamito, pero papasok nga ba? Ito sila. Ay, naku po, walang tinabakan! Uy, ano? Oh my goodness, delikado ata dito ang Twisted Minds. Si Lanzo'y mamamatay. Hindi niya overturn mula kay Sean. Salubong na to! Pero sinalubong siya ni Chaknu. Tatlo kaagad ang tumumba rito. At si Nosha ay may sasama na rin. Mag-isa na lang si MP The King. At ang goal niya ata dito ay makat yung mga waves. Kaya lang sobrang dami nito. Mukhang ito na ang magiging push. Big push for TNC Pro Team. Diretso lang. May kasama pang minion! Tinutuloy na nila ito at sila ay match point na. Sa panibagong pahina, muling madadagdagan ang puntos ng TNC Pro Team. Finally securing the match point para dito sa ating match number 2. That was a really nice call. A really great shot call. Pero balikan muna natin mga pangyayari sa game number 3 kasama ang ating panel. One more for TNC. And isa na lang, pasok na sila sa playoffs. Pumirma man si MP The King kanina, pero pumirma pabalik si Zaida na may kasamang numero 2-1 para sa TNC. This started as Twisted Minds na nangunguna dun sa ating early game. Pero nakabawi agad ang TNC by activating itong si Benny Cutie. At syempre, itong Yuzhong na napredict natin as the last pick coming up from TNC was effective. So effective, in fact, na nahirapan ang Twisted Minds na magkaroon ng control in the mid game. Kinailangan nilang lupitan yung kanilang mga outplays. And in the end though, TNC had a better outplay dahil sa spacing nila, dun sa pwestuhan nila at sa pag-bait dun kay Lansu. This is the time na nakita natin yung Alice. All throughout the game, maganda yung performance. Pero dun sa huling flash, huling talon niya, wala siyang nahuli. At dun siya na-punish ng TNC. Parang ano kasi, no, dapat perfect execution yung labas dito for Twisted Minds. And talking about perfect game for Benny Cutie with the Obsidia. Wala atang deaths ang ating MVP. Indeed, wala nga 10-0-3 ang kanyang record. And Obsidia yung gamit niya, by the way, hindi Lancelot. Nakita naman natin, napakaganda nung naging mid-game tempo dito ng TNC because of the fact na even though late game scaling hero ang Obsidia, nagagamit nila kasi, sabi nga ni Wolf, mas maganda yung kanilang outplay tendency. Kaya naman for the Obsidia, medyo tumali yung buhay ni Benny Cutie kasi essentially, ang kailangan nila lang isipin is yung kanyang spacing sa teamfight with a Phantom Shadow Meld. Ang sarap talagang banggitin ng spell na yun. Phantom Shadow Meld. Tapos, basic attack na lang si Benny Cutie. Yeah. To be fair, Twisted Minds, yung kanilang idea dito to try and bait out yung TNC tapos sabay tatalo na itong si Alice. It works sometimes pero hindi palagi. The TNC eventually found the opening at ito yung mga outplays na nakita natin mula kay Benny Cutie that actually rendered this Granger 0-4-2 in this particular matchup. And even when si MP The King gumagawa na ng mga malulupit na galawan dito as well as Sean, Benny Cutie, imagine having the mastery of this hero na siya yung pumupronta first team. And then, of course, ito na yung Lancelot to finish this one out. Ang daming outplays na nakita natin eventually in this matchup, but TNC comes up on top. Grabe yung touch nung
Rose, last second cooldown nung Fountain din, nakatakas pa si Zyda. Ang dami talaga nating brilliant moments dito for TNC and for Twisted Minds. Even though, actually, nabakit mo nga kanina na nakakaharap naman sila ng mga potential plays, parang bitin eh. Kasi parang ang daming maneuverability na pwedeng ipulap dito ng TNC, yung sustain na nanggagaling mula doon sa Yuzong. Tapos parang kailangan requirement pa for Twisted Minds na abutin itong Obsidia sa likuran. Samantalang may agaw attention na naman, masisira ka talaga ng bait kapag pinipirmahan yung lineup nyo ng isang Lancelot. Yeah. And all this time, ito is mind, parang nasa backfoot sila all this time. Parang hindi sila nakakauna. And then this time, nung tinry nilang mauna doon sa may team fight, doon sila fully na outplay ng TNC. And we can see the spacing coming up from the members of TNC. The right pieces at the right place, like yung Yuzhong na nandun sa may harapan with the help of the Lancelot to eventually take out yung damage dealers ng Twisted Minds. Let alone isolating yung ating Alice that eventually led into Twisted Minds na hindi na nakaporma dun sa laban na yun. At yan ang way para sa TNC na makuha ang match point sa seryeng ito. Yeah, and napakaganda nung pinakita na ng TNC, not just in terms of gameplay, pero yung baon din na hawak nila dito sa playoffs. Kanina nag-uusap tayo, nasa talent room tayo, tinatanong natin, bakit ngayon lang yung Yuzong ni Trimar, ganito pala nagagamit. And kita natin gano'ng kalinis yung objective takes sila. And na-allow pa yung mga marksman para kay Benecutie na bumalik sila sa isang normal na lineup. We said sa keys to victory na para sa TNC or I mean, yung gold link fighter dilemma ng TNC. And so far, dalawa na yung wins sa TNC with this marksman. And I would say no, na hindi naman ito end all be all na way para manalo ng TNC. Hindi pwedeng marksman lang ka na approach. Of course, impressive ang ipinakita ni Benecutie. But I think it's more of the supporting cast. Katulad ng Hilda na tayo mismo midnight na impress tayo dun sa draft slot kung saan lumabas yung Hilda. And then eventually itong last pick na Yuzhong na talagang naging glue sa lineup ng Twisted Minds. Masasabi ko to, Mr. Midnight, baka criticism na to sa Twisted Minds. Yung idea na hindi sila lumalayo dun sa playstyle nila as well as dun sa hero pool nila from the regular season. Baka ito yung maging problema nila. Yun nga parang hindi na nga, kasi parang twisted yung nanlalason. Pero ang TNC, ang ginagamit nila dito, yung flex na I would say naging kahinaan nila ng regular season. Kasi nagkaroon ng time na even yung community, kinag-criticize dito yung bakit lagi nala-last pick si Chapno, bakit parang sobrang importante na maganda yung pick kay Chapno. Sa saksak ng TNC, well, pues, i-flex natin si Chapno. Kasi yung Hilda slot, parang doon nagkaroon ng direction for Twisted Minds. Kumaga parang yung buhay ng Twisted Minds, nagkaroon ka ng choice dilemma na sa anong pinto bubuksan mo, yung kaliwa o yung kanan? Red pill or blue pill. But of course, Twisted Minds, our rich guy is Benecutie and siya na rin ang ating carry. Magandang performance talaga overall with this Obsidia. And it's clear na kapag i-prioritize ang Alice as well as the Katotkacha, makikita natin yung magiging pwedeng mabasa ng Twisted Minds. And I'm saying this kasi yung priority ng Twisted Minds is para nakawin yung Katotkacha na comfort ng TNC. Pero nag-work siya ng game number 2, but in game number 3, it was abused by TNC. And I felt like parang in-anticipate pa ng TNC na yun yung gagawin ng Twisted Minds. So what happened and the happening was, hindi man nag-fight or ulting ng TNC, nakakuha naman sila ng isang marksman na libre sa game na yun kasi wala naman talagang actual na dive. Even if this Alice dives na Obsidia, ang daling mag-outplay niya, na-out ka lang, touch ka lang isa, iikutan mo lang, life still is there. In fact, ito si Benecutie 10-0-3 sa laban na to. Yeah, pare, alam mo yung ganyang feeling. Nakalaro na ako ng Obsidia, na-spam ko na rin yan. Masarap kalaban yung mga gatot, yung mga Alice, yung kitang-kita mo kapag nag-e-engage kasi isang Phantom Shadow Meld lang. Mabilis ang iyong takas and mabilis na yung perform ni Benecutie, kaya naman siya ang ating